Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosa na nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na ulit si Mama JT para maghatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. So ito na, ang ratsyada ng mga chika. Una dyan ang kay Luis Manzano kasi naiintindihan at mas nakaka-relate na daw ngayon ang TV host, vlogger sa mga kapamilya at kaibigan niyang mga tatay na rin. And kwento ni Luis, ibang-iba ang feeling kapag karga-karga na niya ang anak nila ni Jessie Mendiola na si Isabella Rose o Baby Peanut na isinilang noong December 28, 2022 via cesarean section. And sa press ko ng bago niyang game show na Tamang Hinala sa Pi Channel, inilahad nito ang kanyang karanasan bilang first time dad. Quote and unquote, totoo pala yung excited kang umuwi. Grabe yung feeling na yon na kating-kati ka na umuwi. And pagpapatuloy pa ni Luis, tapos kapag kunwari may kaunting lungkot, pag uwi ko, tulog na si Peanut. Yung gusto ko siyang laruin, katulad kahapon, pag uwi ko, parang 10 minutes, makikipaglaro kasi pinapatulog na. Sobrang saya ko, even just for 10 minutes, nayakap ko na siya ng gising. Then, again, be a realist. Dati idealist ako, pero ngayon realist na. You know, a man has to do what a man has to do. O di ba nagbago yung pananaw ni Luis noong mula nung naging ama na siya ni Baby Peanut. And in addition, tinatry din ni Luis na maging hands-on dad kahit pa medyo busy na siya ulit sa pagtatrabaho. And paliwanag ni Luis, quote and unquote, pero may mga 40 kasi na mas komportable talaga isang nanay. Pero I make sure as much as possible, every milestone ni Peanut, I'll be there. And kaya nakakalungkot yung unang role ni Peanut at saka yung unang crawl niya na solid sa phone ko lang nakita. Hindi ko nakita sa personal. So I'm hoping to see more milestones of her. And ngayon pa lang ay marami na kumpanya ang gustong kumuha kay Baby Peanut para maging endorser at commercial model. Wala naman daw itong problema kay Luis, basta mapoprotektahan at maaalagaan pa rin ang kapakanan at kaligtasan ng bata. And sa tanong kung papayagan ba nila ni Jessie ang anak na pasukin ang mundo ng showbiz like yung mag-ama o yung mag-asawa, sagot ng TV host, I'll let her try anything and everything. Kung gusto niya mag-artista agad, okay lang sa akin. Pero the moment she says na, Papa, ayaw ko na or gusto ko na mag-rest, go. Hindi ko siya ipipressure to do anything. But at least, masubukan niya para at least at the end of the day, masabi niya, I tried it but it wasn't for me. And natanong din siya kung magiging stage dad nga ba siya kay Baby Peanut. Alam nyo, I'll cross the bridge when I get there, sabi ni Luis. Pero feeling ko nga magiging strict na stage dad ako. Kunyari, ang endorsement ay si Jessie at si Peanut lang. Pupunta pa rin ako para magbantay. O di ba parang close siya sa kanyang anak. And sa tanong kung balak na ba nilang sundan agad si Peanut, o di ba parang baby number 2 pa. Ang sagot dyan ng actor TV host, pahinga muna si Jessie. Pahinga muna, pero pinag-uusapan pa namin. Kumbaga may counting timetable naman kaming naka-ready na kapag dumating na. And we wanna enjoy Peanut muna. I mean, for some families, gusto nila tuloy-tuloy na and then rest. O yung pahinga. And yung iba, they prefer intervals in between. Pero sa akin, whenever Jess is ready, hindi naman kasi ako yung magdadala ng 9 months. Kumbaga siya talaga ang magdadala. So whenever she's ready, then mas mag-e-effort kami. And samantala, aware na aware ang international singer-producer na si Mariah Carey na isa siya sa mga itinuturing na Christmas icon ng mga Pinoy. And bukod kay Jose Marichan na binansagang
godfather of Philippine Christmas music dahil sa kanyang iconic song na Christmas in Our Hearts. Kabilang din ang mga kanta ni Mariah na nagsisilbing hudyat na ng pagsisimula ng Kapaskuhan sa Pilipinas. Pagkapasok pa lang ng Burmans ay muli na namang maririnig natin sa iba't ibang bahagi ng bansa. Lalo na sa shopping mall ang kanta ni Mariah Carey na All I Want for Christmas is You. At in fairness, alam na alam yan ng award-winning singer-songwriter. Kaya naman sa kanyang tweet, sa kanyang X account nito, post nitong nagdaang September 3, nagparamdam din siya sa lahat ng mga Filipino all over the universe. Say ni Mariah sa kanyang post, hindi pa raw ito ang tamang panahon para kantahin niya ulit ang All I Want for Christmas is You. Pero pinapayagan na niyang patugtugin ito ng mga Pinoy ang kanyang Christmas song sa pagsisimula pa lang ng Burmans. Anya, sa kanyang tweet, not yet. I'll allow it for my Filipino lambs though. I don't make the rules. And sa kanyang X account, ibinahagi rin niya ang ipinost ng isang fan account kung saan ibinalitang mas tumaas pa ang streaming ng All I Want for Christmas is You sa Spotify simula nung pumasok ang September 2023 kumpara nung nakaraang taon. O di ba? Ang sabi ni Mariah doon sa kanyang tweet, All I Want for Christmas is You received 316,000 streams on Spotify, a 75% increase compared to the same day in 2022. And syempre, tuwang-tuwa ang mga Pinoy fans ni Mariah nang mabasa ang kanyang post sa X. And yung isang netizen ay nagsabi na hinihintay na lang daw nila mag-Christmas concert ang Hollywood singer. And napapasanaon na lang yung ating mga netizens dahil may pa-special shoutout pa si Mariah sa mga Pilipino. And alam na alam ni Mimi o yung nickname para kay Mariah Carey na ang Pilipinas ang Christmas capital of the world dahil paulit-ulit na pinatutugtog ang kanya mga kanta. Kumbaga tradisyon na sa atin ang pagpapatugtog ng mga Christmas songs tuwing sasapit ang September 1. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.